Ang sarap pa talaga magbike. Parot. Mayon 360. Isa sa mga ruta dito sa Albay na para sa akin kapag natapos mo ay napakalaking achievement na bilang isang siklista. Kaya kung nagbabalak ka libutin ng Mayon gamit ang bisikleta mo, samahan mo ko dahil para sa'yo tong video na to. Game, simula ng bilang mga Fafa Balls. Mga ka-3boss idol ko, dato nga pala ulit to nagbabalik para sa vlog na libangan na may konting baka naman. Ilang araw na nga walang tigil ang pag-ulan dito sa Albay. Kaya naman nung nakakita ko ng konting araw ay di ko na pinalagpas. Wala nang intro-intro, wala nang ensayo. Mayon 360 na agad. Madami nga nagpigil sa akin, maraming kumontra. Dahil kung napanood mo yung mga una nating videos, ay 3 beses pa lang nga tayo nakakapag-bike pagkatapos ng halos 1 taon na pahinga. Pero di nyo ako mapipigilan, wala kayong magagawa. Makulit ako eh. Balik tayo sa video. Nagsimula nga ako mag-ride out sa Daraga. Dumaan ng Bugtong papuntang Buonot at tagos na yon papuntang UST at Mariners dito sa Rawis. Simula nga dito papuntang Arimbay, Bigaa, Buyuan at Padang ay paparanasin tayo agad ng banayad na mahabang ahon. Sobrang straight lang to na aspaltong kalsada na ang gradient ay naglalaro sa 3 to 5%. Kalmadong sipa nga lang ang ginawa ko dito at naglalaro lamang yung takbo ko sa 20 hanggang 25. Pero wag kang makampante dahil magbabago ang lahat pag nakita mo na tong tulay ng Santo Domingo. Kapag dumaan ka na nga dito ay ibig sabihin tapos ng level 1. Dahil paglagpas mo dito ay bubungad sa'yo agad ang isa na namang mahabang ahon. Pero this time mas makunat to dahil ang gradient nito ay naglalaro na sa 5 to 8%. Dito pa lang nga ay naramdaman ko na agad yung bigat sa pakiramdam. Paano ba naman alauna pa lang ng hapon tapos tutok na tutok sa akin yung init ng araw. Pero nadaan naman sa padahan-dahan at natuwa na nga ako nung nakita ko yung signage ng Bakakay. Dahil ang kasunod nito ay isang mahabang lusong hanggang Malilipot. Tumukod nga ako bago lumusong para makita nyo kung gaano katarik yung lulusungin ko. At pagdating mo nga dito sa gas station na to ay tapos na yung lusong. Pero magaan pa rin yung sipa ko dito sa parting Malilipot. Yun nga lang pagdating dito sa open rice field ay sobrang lakas ng hangin. At parang ayaw na ako paabantehin. Paglagpas nga ng Malilipot ay sa wakas nasa Tabaco City na tayo. Ang lugar kung saan napakaraming malalakas pumadyak. Literal. Pagdating nga dito ay galing sa sobrang init na araw. Wala pa sigurong 2 minutes biglang nagbago yung panahon. Parang out of nowhere bigla na lang bumagyo. Kaya napasilong ako dito sa 7-Eleven tapat ng BPI Tabaco. Sa mga oras nga na to ay napapaisip na ako kung itutuloy ko pa ba yung 360 o sisipa na ako pabalik ng Daraga. At syempre dahil ma-pride ako, tinuloy ko pa rin. Dito nga sa I Love Tabaco ang madalas na una naming pahingahan at antayan pag nagmamayong 360 kami dati. At pagdating ko dun sa crossing kung saan tayo kakaliwa papuntang sa Blue yun ay medyo nalito pa ako. Sobrang tagal ko na kasi di nakakapunta dito at parang nagbago na yung itsura ng lugar. Habang sumisipa nga ako dito sa Sabluyon Road ay palakas ng palakas yung ulan. Kaya nakaramdam na ako ng inis. Ang sarap pa talaga magbike. Parot. Tinuloy-tuloy ko na lang nga yung pagsipa at dinaan na lang sa tiyaga. Wala naman akong choice kasi ginusto ko to, diba? Nung matagal-tagal na nga akong sumisipa sa ulan ay nakaramdam na ako ng gaan sa pakiramdam. At naisip ko na tamang-tama to dahil malapit na tayo sa Kalbaryo. Dahil papalapit na tayo ng papalapit sa makukunat na ahon ng rutang ito. Iwa-welcome nga tayo ng ahon dito sa Bantayan Elementary School. Makunat na to pero papagraduating agad tayo. At pagdaan natin sa Bantayan National High School mas makunat pa talaga. Base nga kay Strava ay yung gradient sa dalawang makunat na ahon na to ay naglalaro sa 15 hanggang 20%. Hindi ko alam pero ito sa ahon na to kapag mainit, sobrang kunat, sobrang bigat. Pero pero nagagaanan talaga. Nabanggit ko nga na nagagaanan ako sa pagsipa ko dahil na rin siguro yung sa napakalakas na ulan at napakalamig na simoy ng hangin. Pero hindi rin nagtagal yung pakiramdam na yon dahil yung mga sumunod na ahon ay mas kumunat pa. Base nga kay Strava ay itong ahon na to ay naglalaro sa 20 hanggang 25%. Pagkatapos nga nitong makunat na to ay paparanasin ka naman ng mahabang ahon na naglalaro sa 8 hanggang 12%. Ito nga pala yung packet ng Mayon Skyline. Sa mga gusto umakit ng Mayon Skyline, diyan kayo papasok. Kaso puro ahon yan. Pagkatapos nga ng Mayon Skyline ay makakaranas ka ng budol na lusong. Yung tipong palusong na yung kalsada pero kailangan mo pa rin kargahan ng pedal. At pagdating mo nga dito sa tulay kung saan nag-eye to eye ang Mount Masaraga at ang Mayon Volcano. Congrats at sa wakas, nasa ligaw ka na. Pero wag ka muna mag-celebrate dahil may dalawang makunat na ahon pang naghihintay sa'yo. Hindi ko na nga maalala yung pangalan ng eskwelahan. Pero dating gawi, meron na namang elementary at high school. Parehas may katumbas na ahon. At pag nakita mo nga tong tulay na to, ay malapit ka na sa recovery.
Dahil ang kasunod nito ay 5 kilometers lang naman na lusong. Pag nakita mo na nga yung check brakes at reduce speed ng mga signage, ibig sabihin malapit ka na sa lusong. Hirap nga pala ako mag-video sa mga lusong mga katribos. Kaya tumukod na lang ako para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung view dito sa lusong na to. Pag nakita mo na nga yung karatula ng barangay Nasisi, ang karatula na magpapaalala sa'yo na talagang magsisisi ka kapag ginawa mo to, ay kasunod na nito ang tulay kung saan magpapaalala na kailangan na ulit natin sumipa. Straight na to mga idol. May mga lusong man pero kailangan ng alalayan ng pedal. Dire-diretso na nga lang to hanggang makarating ka dito sa diversion road na merong bagong gawang Jollibee. Pwede nyo rin gawing stopover to kapag ginawa nyo tong rutang to. Ang sarap na nga sana kumain pero gusto ko na talaga matapos tong araw na to. Kaya kumaliwa na ako at tuloy-tuloy binaybay yung ligaw. At kapag usapang Mayon 360, syempre di mawawala tong rice puto. Hindi pa nga ako nagugutom pero andito na lang din tayo kaya kumain na ako ng isa. Tapos bigla ako naalala, di pa pala ako umiinom ng tubig sa buong rutang to. Dahil na rin siguro sa sobrang lakas ng ulan tapos sa adrenaline ko. Pagkatapos nga ng saglit na pahinga, itinuloy-tuloy ko na yung pagsipa ko. Napansin ko na wala na yung ulan at naghahalo na yung init at lamig sa katawan ko. Sa mga oras na to nga parang unconscious na ako na nagpepedal. Yung tipong para na ako naka-autopilot. Habang binabaybay ko nga tong ginubatan papuntang Kamalig, ay napatanong ako bigla sa sarili ko na kung turik ba yung araw kanina at kung hindi umulan. Kakayanin ko kaya yung mga makunat na ahon dun sa Sabluyon. Nung una sobrang bad trip pa ako kasi umulan. Pero ngayon na-realize ko na yung pag-ulan pala na kinakainisan ko ay nakatulong pa pala sa adventure ko. Kakaiba din talaga kumilos ang Panginoon, no? Akala natin minsan pinapahirapan tayo. Pero yun pala tinutulungan tayo sa kabilang banda. Pagdating nga natin dito sa Kamalig ay dadaanan natin yung huling ahon sa rutang ito. Kala mo madali lang pero naglalaro din to sa 10 to 15% gradient. Pagdating nga dito sa Toyota ay meron na namang more or less 4 kilometers na lusong. Pero inabutan na ako ng rush hour at halos 15 minutes ako na stuck dun sa may DCOMC. Pero okay lang yun dahil ang importante makakauwi na tayo. Pag-uwi ko nga galing sa sobrang ulan at sobrang init na ride, ay ininuman ko na agad ng Bioflu at hinugasan si Tisoy, baka kalawangin. At bago nga matapos tong video na to, ay nais ko lang batiin ng shoutout si Eric Balila, Anton Masip at Romel De Blois. Mga solid din yan sumipa at sana makasama natin minsan mag-ride. Pero bago yun, matutulog muna ako.